Sa naabutang sitwasyon na itong sina Sakamoto, Shin at Lo, ano nga ba ang kinalaman ni Nagumo sa mga pangyayari na to? Ano ang koneksyon ng tunay na sila rin sa pagkakaubos ng Don Denkai dito nga sa bounty ng ating bida? Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at sa video na to ay unti-unti na nga makakakuha ng impormasyon ang ating bidang Tabachoy patungkol sa kung sino nga ba ang nasa likod ng pagkakasangkot ni Sakamoto sa mga kaguluhan. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! しかし、ある日、坂本は太った。 Sa pinakaunang panel ay makikita dito si Nagumo na naglalakad sa gitna ng nagkalat na mga bangkay na kung saan papalapit ito kay Sakamoto at kinukumusta nito ang dating kaibigan. Duda nga dito etong sina Shin at Lo sa aura na itong si Nagumo habang para bang guilty nitong nasabi sa mga dumating na nahuli nga daw siya sa akto. Naitanong naman dito ni Shin kung ano nga ba daw yung ginagawa ni Nagumo sa lugar na to. Na seryosong sinabi naman ni Nagumo na anya pinatay niya nga daw yung buong miyembro ng Don Denkai, and yes, kasama na nga din daw dyan yung boss. Naalarma naman dito etong sina Shin sa mga narinig sa Masters of Disguise. At dito humingi ito ng paumanhin na sinabi kay Sakamoto na kinakailangan niya nga din daw mamatay. Pagkatapos ng mga sinabi ni Nagumo, bigla itong nawala sa kinatatayuan niya at mabilis itong napunta sa kinaroroonan netong si Shin. Gulat na gulat niya dito ang clairvoyant sa napakabilis na pagkilos ni Nagumo at wala siyang kamalay-malay na nasaksak na pala siya neto sa leeg. Grabe nga dito yung katakot-takot na reaksyon ni Lo sa nangyari kay Shin habang makikita namang pinagpapawisan at hawak-hawak ni Shin ang sariling leeg. Nang makakuha na nga ng tamang segundo etong si Shin, nagtaka ito dahil wala naman siyang naramdamang sakit o sugat sa leeg niya. Dito agad na humalakhak etong si Nagumo at sinabing nagbibiro nga lang daw siya. Bali nga inaloko ulit ni Nagumo etong sina Shin at Lo habang etong si Sakamoto chill lang. Dahil alam nga nito yung mga galawan ng dati nitong kasama. Makikita nga dito na dahil sa sobrang inis ng dalawa, bugbog at bukol nga ang inabot netong si Nagumo. Habang ipinapaliwanag nito na nagkataon nga lang daw na meron siyang pakay dito sa HQ ng Don Denkai. At sa pagdating niya nga dito, eto na nga yung naabutan niya. Walang tigil pa nga din dito sila sa pagbugbog kay Nagumo habang sinasabi nito na napakagulong nga daw ng sense of humor nito. Sinabi naman ni Shin na hindi pa nga din daw niya alam kung ano nga ba ang gagawin sa lalaking to. Habang panay sorry naman etong si Nagumo sa dalawa. Bigla namang nagsalita si Sakamoto at naitanong sa Masters of Disguise kung ano nga ba daw sana yung pakay niya dito sa Don Denkai. Pagkatapos nga isinimulang ipaliwanag ni Nagumo ang dahilan ng pagparito niya. Sinabi niyang nag-iimbestiga nga daw siya patungkol sa naganap na massacre dito sa hindi pa mabilang ng mga assassin nito kamakailan lang. Klinaro nga dito ni Shin yung narinig sa sinabi ni Nagumo. Pero ano naman daw yung bago sa mga ganitong klaseng pangyayari? Sinabi naman ni Nagumo na oo nga't common na nangyayari ang mga patayan sa pagitan ng mga assassin laban sa kapwa-assassin. Pero ibang kaso nga daw ang isang to. Dahil sa loob lang ng ilang buwan ay nasa 30 grupo ng mga assassin na may malalim na koneksyon sa JAA ang tinamaan ng problema na to. At mahigit sa 100 professional assassins din ang napaslang at klarong may gustong ipahiwatig na mensahe sa JAA ang kung sino mang gumawa nito. Nagulat nga dito si Shin sa narinig at pagkatapos ay kinumpirma niya na ang bilang sa mga napaslang ay nasa ika-4 na bahagi ng bilang ng mga assassin na kasalukuyang nasa industriya. Pagpapatuloy pa dito ni Nagumo na sa bawat lugar ng mga pinangyarihan palagi nga doon nag-iiwan ng markang X yung killer. Kaya naman dahil dito tinawag nila ang mga ito bilang X aka Slar. Nagtaka naman dito si Shin sa nabanggit ni Nagumo sa salitang nila kung saan nag-guess niyang hindi lang iisa yung may kagagawan neto. Naitanong naman ni Sakamoto na kung tama ba siya na hawak ng order yung kaso na to. Na agad namang sagot ni Nagumo na oo. Sinabi naman ni Lo na nabanggit nga din daw ng assassin na may kulay green na buhok na nakaengkwentro nila sa Sugar Park yung salitang order. At anya sino nga ba daw ang mga ito? Nakangiting sumagot naman dito si Nagumo at sinabi na ang order nga daw ay isang special force o grupo ng mga elite killing squad na mga assassin na kinatawan ng JAA. Layunin ng mga ito na panatilihing balanse ang mundo ng assassination sa mga pagkakataong nagkakaroon ng conflict mula sa magkakaibang grupo ng agency ng mga assassin. At kung hindi pa nga doon nila alam ay etong si Sakamoto nga daw ay dating miyembro ng order. Gulat na gulat nga dito etong si Lo at hindi makapaniwala na ang Tabachoy na to ay isa palang elite na assassin. Nasabi nga rin dito ni Shin na ngayon niya nga lang daw nakumpirmang totoo pala yung bali-balita na dating miyembro pala talaga ng order etong si Sakamoto. Sinabi naman dito ni Nagumo sa dating kasama na mag-iingat nga din daw sila sa grupong X o Slar. Na agad namang isinagot ni Shin na bakit nga daw sila mag-iingat sa mga ito, gayong hindi na naman daw sila mga assassin.
Dugtong naman ni Lo na tama nga daw si Shin at isa pa ibisi nga din daw sila sa issue patungkol nga dito sa bounty ng boss nilang si Sakamoto. Sinabi naman ni Nagumo na bagamat hindi niya pa alam ang buong detalye, ay isa nga lang din daw ang masasabi niya na nagsimula nga daw ang mga pagpaslang na to sa halos eksaktong oras din nang maipataw ang bounty sa ulo ng ating bida. Sa nalamang impormasyon ng mga ito kay Nagumo ay halata nga ang pagkagulat nila sa Sakamoto at Shin. At sa patuloy na pagpapaliwanag ni Nagumo ay nasabi niya na kapag tinitignan niya nga daw ang mga anggulo ng scene ay otomatikong naglalabasan nga daw ang iba't ibang perspective ng mga pangyayari. Kaya naman ay dahil dito ay napaka-importanteng mag-step back nga daw nila sa kanilang mga trabaho upang ma-check ng maayos ang mga pagkakapareho. At dahil nga din daw dito ay kinakikitaan nga daw ni Nagumo yung sitwasyon na to ng hindi pagiging balanse. Kinabukasan niya dito sa tindahang Sakamoto ay halata sa naging reaksyon ng dalawang to ang pagod dahil anya ay para bang back to zero ulit sila sa paghahagilap ng mga impormasyon. Dito ay biglang may pumasok na lalaki na may hawak na kutsilyo at hinahanap nga nito si Sakamoto. Nasabi naman dito ni Shin na napaparami nga daw ang napunta dito sa tindahan para sa bounty ngayong araw lang. Habang makikita namang may kung anong tinititigan etong si Hana online kasama ni Lo. Sa pagpasok pa nga ng isang assassin, nasabi ni Shin na baka pwedeng si Lo naman daw ang magligpit sa isa pang dumating na kalat. Sinabi naman ni Lo na exempted nga daw siya para gawin yan, dahil anya ay nakikipaglaro nga daw siya kay Hana ngayon. Dito naman ay makikitang napakalaki nga ng problema netong si Aoi sa mayat mayang labas-pasok ng mga assassin sa tindahan nila. At nasabi pa nitong napakahirap naman talaga siguro na maalis yung bounty na to sa asawa niya. Pero ganoon pa man, sa kabila ng mga ito, medyo tumataas nga daw yung kita nila ngayon dahil sa mas marami pa nga daw silang naibebentang band-aids at gauze pads. Sa kabilang dako naman, naalala ni Sakamoto yung sinabing to ni Nagumo na sa tingin niya dahil sa 5 taong wala ng ensayo si Sakamoto sa mga skills niya, ay paniguradong nanganganib nga daw ang buhay ng ating bida kung sakaling makaharap ulit ito ng mga assassin na katulad ni Boyle o mas malalakas pa. Na dahil nga sa hindi na nila alam kung gaano kalalakas yung mga makakaharap nila sa hinaharap, kinakailangan nga din daw nilang maging mas malakas pa para nga daw maging handa sila sa kahit anumang paparating. Napangiti namang sinabi dito ni Shin na sa madaling salita nga daw kinakailangan nilang i-rehabilitate yung mga skills nila. Kaya naman dito sa sumunod na panel ay makikitang ganadong-ganado sa pagpipidal ng bisikleta ang ating bida para simulan yung rehabilitation at dito ay angkas niyang anak na si Hana papunta ng nursery school na pinapasukan nito. Habang sa kabilang dako naman nag-iisip nga itong si Shin sa kung paano niya nga daw mahasa yung mind reading skills niya. Nang sa gayon nga daw ay hindi na maulit yung aberyang naidulot nito na katulad na lang ng nangyayari sa Sugar Park. Dito nga isinimulan din ni Shin yung training niya at sa pagpasok nga dito ng babaeng customer sa tindahan binabasa nga nito yung mahabang listahan ng mga bilihin niya. Sakto naman ang pagkakataon na to para sa clairvoyant at bago pa man maipon ng babae yung bibilhin niya nauna na nga kinolekta ni Shin yung mga kailangan niya. Nagtaka naman yung babae sa kung bakit alam ng storekeeper yung mga nasa listahan niya. Kaya naman inasabi na lang nito na napaka-creepy nga daw. Napansin naman dito nila yung pagsisikap nila sa Sakamoto at Shin kaya naman inasabi niyang kinakailangan nga daw ay may gawin siya. Naalala nga bigla nila yung sinabi ni Shin na napakalakas nga daw niya kapag laseng. Kaya naman dapat nga daw ay palagi siyang nag-iinom. Dali-dali namang tumungga ng alak etong si Lo at motivated itong sinabi na etong nga daw yung magiging training niya. Sa pinakahuling panel sakto naman ang pagpasok ng kalbong customer at nag-order nga ito ng isang pork buns. Dahil sa sobrang hype at pagkalasing nitong si Lo, ay naihampas na nga dito sa ulo ng lalaki yung bote ng alak habang sinasabing kukunin niya na nga daw yung order nito. Napasigaw naman dito si Aoi sa ginawang yun ni Lo at sinabi sa kalbong customer na nagdudugo nga daw yung ulo nito. Dali-dali naman nilang nilagyan ng bandage yung ulo ng lalaki at makikita nga din dito ang pagdating ni Sakamoto sa tindahan at dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bale, abangan nyo lang ulit yung mga susunod pang chapters dito sa papagandang kwento ng Sakamoto Days. At kung dito mo napanood sa page yung video na to, ay sobrang ma-appreciate ko din kung masusuportahan nyo ako sa ating channel. Bago ko nga pala tapusin yung video na to, dumako muna tayo sa video pagkatapos ng video.